Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Mahigit na $200,000 na ang pondo na nakakalap ng Volunteer Coalition Group na Pinoy Vancouver Strong para naman po sa mga biktima ng Lapu-Lapu tragedy. Kasama na po rito ang mga pondo na naibigay na po ng United Way para sa mga grupo na tumutulong sa mga biktima. Report mula kay Rowena Papasin. 47 biktima ng Lapu-Lapu tragedy ang nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa Pinoy Vancouver Strong. Ang kabuang halaga ng mga naipamigay ng tseke sa mga biktima ay tinatayang aabot na sa mahigit na 160,000 Canadian dollars. Bahagi ito ng mga donasyong nakalap ng Pinoy Vancouver Strong, isang koalisyon ng mahigit na 60 Filipino organizations sa ilalim ng United Filipino-Canadian Associations in British Columbia o UFC-ABC. Kabalikat din nila dito ang Rotary Club of Vancouver Mountain View. Nang bumulaga sa komunidad ang kahindik-hindik na trahedya noong Abril 26, agad na kumilos at nag-fundraising ang mga leader ng mga grupong ito ng UFC-ABC. We banded together to create an ad hoc committee. Yung ad hoc committee, kami ang in charge sa pag-filter through ng applications ng mga victims ng financial aid. And then we also have a financial management team between the UFC-ABC and the Rotary. Sila ang nag-manage ng funds. And then we also have our accounting and auditing by the PICPA. So multi-organization to. Nakalikom ng mga donasyon ang Rotary at UFC-ABC at nadagdagan pa ito ng pondo mula sa GoFundMe, Sumbayanihan, mga paaralan at iba't ibang kumpanya. Lumapit din sila sa United Way. Ang United Way, actually kinausap namin yan. Because there is a demand. Alam namin saan kami kukuha. We have no resources. But Clip, myself, and Mylene, speak to them in a meeting, and they said, when we told them that we have no resources, they said yes, they have resources. When we realized na parami yung ating mga nagre-request na funding, we asked what United Way can help us with. And that's when the United Way opened up a stream of funding specifically towards the victims through this project. Katuwang din nila ang Victim Services Unit ng Vancouver Police sa pagbeberipika ng mga aplikante. Ayon kay Belgica, ang direktang nag-a-apply naman sa UFC-ABC ay isinasailalim ng kanilang ad hoc committee sa isang scoring system. Ani Belgica, depende sa score ay pwedeng makatanggap ang bawat applicant ng mula $2,000 hanggang $3,500. We score them according to their needs, according to were they primary victims, secondary victims. You know, karamihan kasi dito when we talk about yung mga namatayan, there were 11 deaths, right? But there are numerous victims who are still in the hospital right now. Some of them, or some in the process of healing, and then some are like tertiary victims, right? They were there, they were first responders. Now they can't even drive a car. Sinabi ni na Belgica at Parungaw na may 130 biktima ang nag-apply na para makakuha ng tulong pinansyal. Sa kanilang pagtataya, malamang na umabot hanggang sa Nobyembre ang pagpoproseso ng tulong para sa mga biktima. We will continue this until such time that they don't fund us anymore. Because once they don't fund us, then unfortunately, yung mga natira, we will just hopefully everyone will be funded. Because I know they have huge funds, United Way. Samantala, nagdaos din ng Art Hills fundraiser ang Pinoy Vancouver Strong at Philippine Nurses Association of BC. Nakatawag pansin ang mga likha ng mga nakibahaging Filipino-Canadian artists. Nagkaroon din ng art workshop para sa mga bata. Naniniwala ang mga organizer at artists na makakatulong ang sining bilang therapy para sa mga biktima. Most of our exhibitors in here are artists in the local community, and they're offering their services for free. It's a therapeutic event. Arts is very important because we express our non-verbal emotions, like especially like for individual of all ages, because it helps also like functioning your cognitive, and then
your mind, your inner self. Maganda yung ganitong approach ng pag-celebrate ng art para sa Hill or art, right? Na ilalabas yung tunay na nararamdaman ng mga artists, tapos yung mga tao, nakaka-relate sila dun sa nangyari. So, it's sympathy for everybody. But in the long run, we can rise, right? Dahil sa kanilang kontribusyon, itinanghal ng PhilCan Cultural Heritage Society ang Pinoy Vancouver Strong bilang community champions. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Yan po mga latest sa Patrol Abroad. Ako po si Andrew Maga Diaz. Hanggang sa muli.